Dear IFM, magandang araw sa inyo mga idol. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lorenzo. Isang simpleng lalaki na mayroong malaking pangarap para sa aking pamilya. Hindi ako nakapag-aral pero hindi yun naging hadlang para kumayod ako ng kumayod. Mabigyan ko lang ng magandang kinabukasan ang pamilya ko. Mga idol, nagtatrabaho ako noon bilang kargador sa palengke. Gustuhin ko man na magpasok ng mas malaking pera sa bahay, hindi ko magawa dahil yun lang naman ang kaya kong gawin. Gamitin ang lakas ko para kumita at nung mga panahon na yon, buntis ang asawa kong si Noeline sa pangatlong anak namin. Habang parehong nag-aaral na ang mga anak namin, mas lalo naging mahirap ang lahat dahil syempre, ako na lang ang mag-isang kumakayod. Pero sa kabila ng hirap at pagod na nararanasan ko, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na aahon din kami sa hirap balang araw. Ano ka ba, Kevin? Hindi mo ba alam kung gaano kami nagpapakahirap sa pagtatrabaho para lang maigapang namin ang pag-aaral ninyong magkapatid? Tapos saka mo sa akin sasabihin yan? Ayoko na nga po kasing mag-aaral, Nay. Hindi na ako papasok sa eskwelahan bukas. Subukan mong gawin yan at talagang malilintikan ka sa akin! Anong nangyayari dito? Abot hanggang labas ang sigawan yung dalawa. Abay, pagsabihan mo tong anak mo, ha? Nakita kong naglalaro lang sa labas kasama yung mga ibang bata imbis na pumasok sa eskwelahan. Naku talaga. Lorenzo, kausapin mo yan, ha? Kung hindi, masasaktan sa akin ang batang yan. O sige na, ako na ang bahala dito. Kevin, anak. Totoo bang sinasabi ng nanay mo? Gusto ko magsabi ka sa akin ng totoo. Opo, Tay. Kasi naman, Tay, ayoko nang mag-aral. Wala rin namang nangyayari sa akin eh. Kainin ko naman yung pag-aaral na yan. Hindi naman tayo yayaman. Saka, nahihirapan lang kayo ni nanay sa akin. Si Eileen na lang pong pag-aralin nyo. Ay, ata ba? Anong gagawin mo, ha? Magtatrabaho po ako. Tulad ng ginagawa ni tatay. Kaya ko naman po yun eh. Ano? Tapos, habang buhay kang magiging kargador ng mga isda sa palengke. Ganun ba yung gusto mo mangyari, Kevin, ha? Habang buhay kang mahirap? Kaya ka nga namin pinag-aaral dahil kayong dalawa lang ang pag-asa natin para umangat tayo sa buhay. At tapos, ganyan yung gagawin mo? Basta ayoko nga mag-aral, Nay. Magtatrabaho na lang ako. Makakatulong pa ako sa inyo. Kevin, kaya nag-aaral ang isang tao para may matutunan sa buhay. Para yung mga napag-aralan mo sa eskwelahan, yun ang magagamit mo para umangat ang buhay mo. Alam kong mahirap ang mag-aral. Pero parati mong tatandaan na mas mahirap ang walang pinag-aralan. Pero Tay, ayoko nang nahihirapan kayo ni nanay. Tingnan nyo nga ho, dalawa kami na Eileen ng pinag-aaral nyo. Yung kinikita nyo naman po ni nanay, kulang pa sa pagkain natin. Wala ka nang pakialam, Dod. Problema namin yun ang tatay mo. Ang gusto lang naman namin, ang problemahin mo, paano tatapusin ang pag-aaral mo? Makapagtapos ka lang ng high school, abay, malaking bagay na yun. Tapos, susukuan mo ngayon? Nay, Tay, yung nilalaan nyo sa pag-aaral, kay Eileen nyo na lang ibigay. Hindi ko naman kailangan yan eh. Hindi pwede yun. Gusto mo bang magaya sa amin ng nanay mo? Mga hindi nakapagtapos sa pag-aaral kaya heto. Nagkakandakuba sa pagtatrabaho. Hindi pa rin umaasenso sa buhay. Pero Tay, Hindi ka titigil sa pag-aaral. Kahit halos gumapang na kami ng nanay mo sa pagtatrabaho sa palengke, walang problema yun. Makapag-aral lang kayong dalawa na magkapatid. Ang tanging magagawa nyo lang ngayon ay mag-aral lang mabuti. Ipakita nyo sa amin na lahat ng pinaghihirapan namin ngayon ay hindi mapupunta sa wala. Nagkakaintindihan ba tayo? opo Tay. Mabuti naman kung ganun. O sige na, pumasok ka na sa kwarto at matulog ka na. Maaga pang pasok mo. Opo. Mga idol, sa totoo lang, kung bibigyan ako ng pagkakataon, susubukan kong bumalik sa pag-aaral. Kung marami lang akong pera at hindi ko na kailangang problemahin ang gagastusin namin sa araw-araw, mag-aaral ako ng mabuti. Pangarap kong maging abogado noon, pero minalas lang sa buhay dahil ipinanganak akong mahirap. Kaya yung pangarap na yun ay ibinabaling ko na lang sa mga anak ko. Sabi ko,
Sila na lang ang tumupad noon para sa akin. Dahil makita ko lamang silang makapagtapos sa pag-aaral, kontento na ako sa buhay ko. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Ngayon ka lang ginabi Nagpatulong kasi si Aling Nora na ayusin yung tubo ng lababo ng bahay niya kaya ito, ginabi ako. Binayaran ka ba? Baka naman salamat lang yung pinambayad sa'yo Ano ka ba, hindi naman. Binayaran niya ako ng 100. No, ito. O yan. Ikaw nang bahalang magbilang dyan. Alam mo namang wala akong alam sa mga ganyan Sige. Ako nang bahala. Ay, oo nga pala. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ano naman yun? Hindi ko alam kung problema ba to o biyaya ng Diyos. May libreng pagamutan kasi dyan sa bayan. Pumunta ako dahil ilang araw nang hindi maganda yung pakiramdam ko. Anong naging resulta? Buntis ako, mahal. Huh? 1 buwan. Kaya naman pala hindi ako dinatnan nung nakaraang buwan. Ito na pala yun. Talaga? Mhm. Magiging tatay na ako ulit? Oo, magiging tatay ka na ulit. Kaya lang, panibagong problema na naman to. Saan tayo kukuha ng pang-ospital ko kapag nanganak na ako? Sa 2 pa nga lang. Hirap na tayong 2. Umangatlo pa tayo. Mahal, huwag mong isipin ng pera, okay? Ang mahalaga, magkakaroon na ulit tayo ng anak. Biyaya yan ng Diyos, kaya dapat hindi natin tinatanggihan yan. O malay mo, yan na palang sagot sa kahirapan natin, di ba? Kahit naghihirap tayo, masaya ka pa rin na magkakaroon ulit tayo ng anak. Oo naman. Bunga yan ang pagmamahalan nating 2. Pero sana ito na yung huli. Ikaw kasi, ang kulit-kulit mo, ayan tuloy. Walang problema dyan. Anak natin yan at tulad din na Kevin at Eileen, aalagaan din natin yan ng mabuti. Kahit mahirap tayo, ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Sus, ikaw talaga. Ang dami mong alam. Siyempre, mahal na mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Kaya kahit ano, gagawin ko. Maalagaan ko lang kayo. At kahit anong mangyari, hindi ako magbabago. Idol, hiyang-hiya ako noon sa asawa kong si Noeline dahil hindi ko man lang matupad sa kanya ang pangako na pagkakaroon ng magandang buhay. Pero kahit ganoon, ginawa ko ang lahat upang maging mabuting asawa sa kanya. Sa paglipas ng maraming taon, patuloy na naging mahirap ang pamumuhay namin. Kayod kalabaw na ang ginagawa ko pero kakarampot pa rin ang perang kinikita ko. Hanggang sa unti-unti ko nakitaan ng pagbabago si Noeline. Alam ko na nagsasawa na siya sa buhay namin, kaya naramdaman kong hindi na ganun kalalim ang pagmamahal niya para sa akin. Hanggang isang araw... Piso, 2 piso. Anak, anong tawag nga ulit dito? Tayo naman paulit-ulit na lang tayo dito. 5 piso po yan. Tapos kapag 2 ganyan, 10 piso yun. Ay, itong papel na to, anong bilang nito? 20 po yan, tay. Basta kapag may nakita kang ganitong itsura at kulay, 20 pesos po yan. Tapos kapag 2 20 papel ang nakita mo, 40 pesos yun. Sige. Tay, hindi po ba talaga kayo natutong magbilang man lang? Di ba po matagal na po kayo nagtatrabaho? Hindi nyo pa rin po talaga natutunan yun? Hindi anak Hindi ko na binibilang kung magkano. Diretso kong ibinibigay ang kinikita ko sa lola't lolo mo. At ngayon, sa nanay mo naman. Buti nga, nakapagtapos ng elementarya ang nanay mo dahil kung hindi, nako, wala mangyayari talaga sa atin. Paano po kayo nakakasiguro na tamang binibigay po nila sa inyo? Pinagsasawalang bahala ko na lang. Ang katwiran ko na lang alam nila ang kapasidad ko pagdating sa bagay na ganito. Kaya, konsensya na lang nila kung lulukuhin nila ako, di ba? Basta ang sa akin, nagtatrabaho ako ng maayos. Diyos na ang bahala sa kanila. Ang bait nyo naman po, tay. Kung sa iba yan, hindi ganyan ang gagawin. Mas pinagpapala ang may mga mabubuting loob, anak. Kaya ikaw kahit umangat ka na sa buhay, dapat matuto ka pa rin magpakumbaba. Dapat alam mo ang tama sa mali at palagi mong pipiliin ang tama. Kaya dapat, nag-aaral ka ng mabuti para hindi ka maghaya sa akin.
Ni hindi marunong magbasa at magsulat. Hindi rin marunong magbilang, di ba? Opo, Tay. Mabuti naman kung ganun. Nga pala, nasaan ang nanay mo? Magagabi na, wala pa rin siya. Hindi ko po alam, Tay. Hindi ko siya nakita na umuwi kaninang hapon. Saan naman kayo nagpunta yun? Baka po napasarap sa pakikipagkwentuhan kila Aling Nelda. Tay, Oh. para pong may papel na nakapatong po doon sa mga plato. Hindi ko po napansin yan kanina eh. Tay, galing po kay nanay. Ano? Basahin mo nga, anak. Lorenzo, Eileen at Kevin. Pasensya na kayo kung hindi na ako nakapagpaalam. Sana ay patawarin ninyo ako sa biglaang pag-alis ko sa bahay. Napapagod na ako sa buhay natin. Kaya naman, napagdesisyonan kong umalis na lang para magkaroon ako ng magandang buhay. Sana ay balang araw, maintindihan niyo ako. Lorenzo, alagaan mo ng mabuti ang dalawang bata. Ikaw na ang bahala sa kanila. Tay, iniwan tayo ni nanay. Hindi, anak. Hindi totoo yan. Nagbibiro lang yung nanay mo. Hindi niya tayo kayang iiwan. Anak, dito ka lang ha. Hahanapin ko siya. Opo, tay. Pangako ko sa'yo. Pagbalik ko, kasama ko ng nanay niyo. Dito ka lang. Lorenzo, Diego. Ay, ikaw pala yan. Ano bang ginagawa mo dito? nangungumusta lang. Mukhang abalang-abala ka dyan sa paglalasing mo ah. Ngayon lang to. Huwag mo nga akong lukuhin. Alam mo, sinabi sa akin ni Kevin kung ano yung nangyari. Tatanungin sana kita kung okay ka lang pero sa nakikita ko mukhang hindi. Kahapon ka pa raw ganyan sabi ng mga anak mo. Ni hindi pa nga ako makain yung dalawa Tapos ikaw nagpapakabusog ka sa alak. Huwag mo nga akong pakialaman. Pwede ba? Alam kong masakit para sa'yo na iwan ni Noeline pero Lorenzo naman. Isipin mo yung mga anak mo. Dalawang bata yung ginugutom mo. Ang sakit kasi. Hindi ko inakala na magagawa kong iwan ni Noeline. Ano bang pagkakamali ko? Kasalanan ko bang pinanganak akong mahirap ha? Hindi naman, di ba? Hayaan mo na lang si Noeline. Magsisisi rin yun at babalik rin sa inyo. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit Nakala ko masaya kami. Magkakaanak na nga ulit kami. Ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko pero bakit iniwan pa rin niya ako? Hindi ko na alam ang gagawin ko, pare. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung paano. Halos gumuho ang mundo ko nang iwan na lang kami ng basta-basta ni Noeline. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon lalo na 3 bata ang iniwan niya sa akin. Alam ko kung paano magpakatatay sa kanila. Pero ang maging nanay, yon ang hindi ko alam kung makakayanan ko. Halos 1 linggo akong nalugmok sa sakit at lungkot. Inom dito, inom doon. Hanggang sa naisip ko na hindi ito ang panahon upang maging mahina ako. Kailangan kong maging malakas, alang-alang sa mga anak ko. Mga idol, kahit iniwan na kami ni Noeline, noon ay nagpatuloy pa rin kami sa buhay. Mas pinagbutihan ko ang pagtatrabaho ko dahil hindi na lang ang pagiging ama ang ginagampanan ko, kundi ang pagiging ina. Oo, mahirap, pero wala akong ibang kakayanin para sa mga munting anghel ng buhay ko. Kevin,
Ayusin mo ng mabuti ang pagbibilang mo ng kita ha. Para naman tamang ibigay natin kay Tito Diego nyo. Opo, tay. Tapos isulat mo ng mabuti at maayos ang listahan ha. O tulad nito, may bagong dating na kangkong. Isulat mo kung ilang timbang niyan. Nandito ang resibo, isulat mo rin. Kung marunong lang ang tatay na magsulat, di ako na ang gumagawa niyan, di ba? Kaya kailangan ko kayo dito. Sige po, tay. Oh, kumusta naman kayo mag-ama? Kumusta ang kita? Na ito, maayos naman, Diego. Ang lakas talaga ng tindahan mo dito. Pabalik-balik ang mga suki mo. Hindi mo naman sinabi na mayaman ka na pala. Hindi naman. Medyo swineswerte lang. Bala ko ang lakihan pa tong pwesto ko eh. Tapos pinag-iisipan ko rin kung dadagdagan ko pa to ng isda at baboy para mas malaki yung kikitain. Maganda yan. Mas lalong lalaki ang kita mo kapag nangyari yun. Kaya lang, kami naman ang mahihirapan sa pagbibilang. Eh alam mo naman ako, kung hindi dahil sa dalawang bata na to baka nalugi ka na sa akin. Oo nga pala. Kailan mo sila balak pag-aralin? Halos 1 buwan na kayo nandito ah. Baka naiinip na yung dalawang yan. Sayang yung oras. Ayun nga yun, pinag-iipunan ko pa. Alam mo na, mahirap magpaaral ng dalawang bata. Pero hanggat wala pang ipon, dito muna sila sa palengke. Kung bakit ba naman kasi ayaw mo pang makisabay sa mga anak mong mag-aaral eh. Kahit matuto ka lang magbasa, magsulat, magbilang. Ayos na yun. Nako naman, ikaw naman talaga. Sa tanda kong to, mga bata ang magiging kaklase ko. Hindi na. Pagtatawanan lang ako doon. At kung mag-aaral pa ako sino na lang ang bubuhay sa aming mag-aama, di ba? Sa bagay. Teka, nagbabala ka pa rin bang bumalik sa Negros? Hindi ko pa alam Kapag gumanda ang buhay naming tatlo dito, baka hindi na rin siguro. Masyadong marami akong maalala doon. Baka bumalik lang ulit ako sa dati. O sige, ikaw ang bahala. Saka maayos naman kami dito. Salamat dahil binigyan mo kami ng matutuluyan. Ano ka ba? Wala yun. Pagpasensyahan mo na lang at maliit yung spasyo lang na binibigay ko sa inyo. Wala na kasing bakante. Wala yun. Ang mahalaga, may matutulugan kami mag-aama. Kaya maraming salamat pa rin sa'yo. O siya, maiwan ko muna kayo dito. May pupuntahan lang ako. Nakapagluto na ba kayo ng hapunan natin? Yun nga po, tay. Wala na po kasi tayong pagkain. Kahit bigas po, wala na rin. No, dapat sinabi nyo kaagad sa akin kanina sa palengke para nakapamili ako sa labas. Kanina lang po namin nakita eh. Okay, o siya. Hindi na bali. Kakatanggap ko lang ulit ng sweldo kay Tito Diego nyo ngayong araw. Eto. O yan, 350 yan. Bilangin mo na lang puro barya lang kasi yan Opo, tay. Bumili ka na rin pala ng sardinas para may ulam tayo. Baka makalimutan mo na naman. Tsaka ano pala yung toothpaste. Paubos na yung nasa banyo natin Tsaka mas gusto ko kasi yung goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Tay, 200 lang po to eh. Ha? Ano? Teka nga anak, bilangin mo nga ulit. 350 dapat yan. Yun ang napag-usapan namin ng Tito Diego nyo. Tay, 200 po talaga. Kasi dati po, yung binigyan niyo po ako ng pera para pambili ng ulam, yan din po yung bilang ko. Akala ko po yun talagang pera niyo kaya hindi na po ako nagsabi. Paano nangyari yun? Ang usapan namin, 350 ang kikitain ko. Hindi ko na binibilang dahil pinsan ko naman yun May tiwala na ako na hindi niya ako lulukuhin. Ito lang po talaga, tay. Baka po matagal na po kayong niloloko ni Tito Diego. Kaya rin po siguro puro baryang binibigay sa inyo para malito kayo. Kevin, huwag kang ganyan Masama magbintang. Hindi pa naman natin sigurado Baka nagkakamali lang ang tito nyo. Sige na, bumili ka na sa labas para makakain na tayo. Opo, tay. Aminin ko na nasaktan ako sa ginawa sa akin ni Diego. Hindi ko lubos
makapaniwala na magagawa niya akong lokohin sa kabila ng kabutihan na pinakita ko sa kanya. Nang araw ding yon ay pinutuloy ko na ang ugnayan ko sa kanya. Naghanap na ako ng ibang mapagkakakitaan. At sa awa naman ng Diyos, ay nagkaroon ako agad ng trabaho bilang janitor sa isang pampublikong eskwelahan. At dito ako nagkaroon ng inspirasyon na matuto. Sabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng habang buhay na hindi marunong magbasa o magsulat. Dapat matuto ako kung ayokong maranasan muli ang magamit at maloko. Ito na yung huling lagayan ng mga isda. Wala na doon. Tapos ito na rin yung listahan. Kompleto na yan. Walang kulang. Bilangin mo na lang. Di na. May tiwala naman ako sa'yo eh. Oo nga pala. Ito na yung sweldo mo ngayong araw. 350 yan. Maraming salamat. 1, 2... Diego, 200 lang tong binigay mo sa akin. Eh, 350 yan, uy. Saka, paano mo naman nalaman hindi ka nga marunong magbilang ng pera? Mas magaling pa sa'yo yung mga anak mo eh. Iniinsulto mo ba ako? Ito naman, nagbibiro lang eh. Huwag mo nang bilangin, para namang lolokohin kita eh. Diego, 200 lang talaga to. Ang sabi sa akin ni Kevin, kapag 5-20 pesos ang nabilang ko, ang ibig sabihin nun, 100 yun. Tingnan mo, 10 lang to. Kaya ang ibig sabihin, 200 lang to. Nasaan yung 150? Okay na, pinagpaguran ko yun. Saka na yun. Gipit din ako ngayon eh. Magsabi ka na nga lang ng totoo, hindi yung inuuto mo pa ako. Teka lang, hindi ko nagugustuhan yung tono ng boses mo ah. Pinagbibintangan mo ba ako na niloloko kita? Bakit? Hindi ba? Diego, nagtatrabaho ko ng maayos sa'yo. Lahat ng inuutos mo, sinusunod ko. Tapos gugulangan mo ako sa bariyang pinaghihirapan ko? Si Raulo ka pala eh. Uy, kung hindi dahil sa akin, wala kayong kakainin mag-ama. Nasa kalsada sana kayo natutulog ngayon. Yan ang mahirap sa inyong mga pulubi. Tataas na mga tingin nyo sa sarili nyo nakikinabang din naman kayo sa akin. Ikaw ang masira ang ulo sa ating dalawa. Ako pa talagang lulukohin mo, ha? Kaibigan mo ako, Diego. Pinagtatrabahuhan ko ang lahat ng pinaghihirapan ko. Ultimo yung piso, galing sa dugot pawis ko yun. Hindi ko nakasalanan kung utu-utu ka. Sino ba sa atin yung walang pinag-aralan? Di ba ikaw? Wala kang binatbat sa mga anak mo eh. Nakakahiya ka. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit ka iniwan ng asawa mo dahil inutil ka. Ikaw Wala kang pakinabang! Huwag mong idadami ang asawa ko dito! Ano? Susundukin mo ko kasi alam mong tama ko? Ang mga taong tulad mong mangmang at walang alam, wala talagang mangyayari sa buhay nyo. Kaya ikaw, Lorenzo, huwag ka nang mangarap na asenso ka sa buhay dahil wala ka ng pag-asa. Ito ang tatandaan mo. Kakarmahin ka na sa mga ginagawa mo. Kung yung pera lang ang pinagmamalaki mo sa akin, huwag ka mag-alala. Babayaran ko lahat yan. Mga idol, ako yung tipo ng tao na mabilis magtiwala. Lalo na sa mga taong malapit sa akin. Naniniwala kasi ako na kahit maraming masamang tao sa mundo, meron pa namang may mabubuting puso. Kaso nga lang, sinira ni Diego ang tiwala kong yun. Kaya naman hindi ko na maiwasan na magkaroon ng pagdududa, lalo na't mismong mga anak ko na rin ang nakakapansin na niloloko ako, mga idol. At sa pagkakataong ito, umaasa ako na sa bagong trabahong magkakaroon ako, ay mabubuksan ako ng pag-asa at hindi na muling malulokong muli. Mansanas. Yan, ito naman po tay. Ano pong basa dito? Bola. Yay! Ang galing na ni tatay. Oh, tay, habaan po natin ha. Ito po, basahin niyo po. Si...
Maria ay pumunta sa palengke. Si Maria ay pumunta sa palengke. Ano, nakayos ba? Ang galing mo na, tay. Bakit hindi na lang po kayo sumabay sa amin ng pag-aaral ni Eileen? Para magkaklase po tayo. Naku, wag na anak. Dadagdag pa ako sa mga gastusin natin. Tama na sa akin yung ganito, yung natututo naman ako kahit papano, kaya maraming salamat sa inyong mga anak. Wala po yun, tay. Pamilya po tayo eh. Kaya dapat magtulungan tayo. Sino naman kaya yun? Kevin anak, pakibuksan mo nga yung pinto. Opo. Nanay! Anak ko, kamusta ka na? Mabuti naman po, Nay. Pasok po kayo. Oh, miss na ka na ni nanay. Buti na lang po bumalik na kayo. Nandito po si tatay, oh. Tay! Umuwi na po si nanay! Kevin, pumasok ka na sa kwarto mo. Pero tay, Sinabi kong pumasok kayo sa kwarto! Mahal, wag mo namang Manahimik ka! Ikaw, anong ginagawa mo dito? Pagkatapos na biglang mawala, babalik ka na parang walang nangyari, ha? Lorenzo, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya na iwan ko ng mga anak natin. Lorenzo, alam ko nagkamali ako. Buti alam mong nagkamali ka! Ba't mo sabihin sa akin na hindi mo sinasadya dahil ikaw ang kusa umalis sa bahay na to na parang wala kang asawa at anak? Lorenzo. Ano? Hindi ka na masaya doon sa kabit mo, ha? Hindi. Iniwan ka na rin ba niya tulad ng pag-iwan mo sa amin? Kaya madali sa'yo na bumalik na lang na parang wala nangyari dahil hindi ikaw ang nahirapan. Hindi ikaw ang nasaktan. Sige nga, Noelyn. Sagutin mo ako. Ngayon din. Minahal mo ba talaga ako? Minahal kita. Lorenzo, alam mong minahal kita. Kaya lang hindi ko na alam kung kakayanin ko pa ba yung buhay na kaya mo lang ibigay sa akin. Sa mga anak ko. Oo, nagkamali ako. Oo, Lorenzo, inaamin ko. Kaya nga ako bumalik, di ba? Kaya ako nandito dahil gusto kong bumawi sa inyo. Lorenzo, patawarin mo ako. Hindi. Lorenzo, patawarin mo Hindi, ako. hindi. Lorenzo! Hindi! Hindi ganun yun! Lorenzo! Hindi madadaan lang sa isang paghingi ng tawad ang lahat ng sakit at hirap na ibinigay mo sa akin, Noelyn. Lorenzo! Minahal kita eh. Minahal lang sobra pero anong ginawa mo? Niloko mo ako! Pinagmukha mo ako, tanga! Gusto kong umalis ka na ngayon din. Lorenzo! Ngayon din! Lorenzo, tama At ayaw na kita makikita pa! Hindi na kita kailangan! Hindi ka na namin kailangan! Umalis ka na! tay, huwag niyo naman pong paalisin si nanay. Patawarin niyo na lang po si nanay, tay. Lorenzo, parang awa mo na. Buong buhay ko, bibigay ko. Lorenzo, mapatawad mo lang ako. Kahit anong ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Hayaan mo lang akong makasama kayo. Lorenzo, hayaan mo lang akong mahalin kayo ng higit pa sa nagawa ko noon. Lorenzo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Wala kang alam. Alam mo, Noelyn, gusto kitang patawarin. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung paano eh. Kaya, nakikiusap ako sa'yo. Please, umalis ka na. At huwag ka nang babalik dito. Dahil alam mo, simula nung iniwan mo kami ng mga anak mo, nawalan ka na ng pamilyang babalikan. Kaya, umalis ka na. Umalis ka na! Alas! Idol, masama na siguro kung masama pero hindi na ako pumayag na muling bumalik sa buhay namin si Noelyn.
Ayoko nang masaktan at maloko pa dahil kung nagawa niyang lokohin ako nung unang beses, hindi malabong gawin niya ulit yon. Sa tingin ko, hindi rin naman bukal sa puso niya ang pakikipag-ayos sa akin dahil pagkatapos ko siyang ipagtabuyan noon, ay hindi na nga siya muling bumalik pa. Kasi kung talagang gusto niyang bumalik sa mga buhay namin, hindi siya magsasawang humingi ng tawad sa akin. Kahit papaano, maayos naman ang pamumuhay naming mag-aama. Kahit hikaos sa buhay, na isasalba naman namin ang aming pang-araw-araw. Basta ang importante noon sa akin ay mapagtapos ko sa pag-aaral ang mga anak ko. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yon, pero titiisin ko na lang ang lahat para lang sa kanila. Hanggang dito na lang. Lorenzo.